Niño Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Taon-taon, tuwing pista ng Paskwa, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta ng Jerusalem at nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito alam at napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong. At ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus. Umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Viva Pitseñor! Viva Santo Niño! Mabuhay ang Batang Jesus! Mga bata, ang 2 linggo ng Enero ay ipinagdiriwang taon-taon bilang pista ng Santo Niño. Ang ibig sabihin ng salitang santo ay banal at ang ninyo naman ay batang lalaki. Si Kuya Jesus ang banal na batang lalaki sapagkat siya ay ang anak ng Diyos na nagkatawang tao at ang sanggol na isinilang sa piling natin noong unang Pasko. Tayo mga Pilipino ay may natatanging pagpapahalaga o debosyon sa Batang Jesus o Santo Niño at ito ay dahil na rin sa kaugnayan nito sa ating pagtanggap ng pananampalataya. Nang dumating ang grupo ni Ferdinand Magellan sa Cebu noong 1521, si Raha Humabon kasama ang kanyang asawa at ang 800 Sugbuanon ay nagpabinyag bilang Katoliko. Ibinigay ni Magellan kay Reyna Juana na asawa ni Raha Humabon ang isang 15 sentimetrong estatwa ng Santo Niño bilang regalo. Ang imaheng ito ng Santo Niño ay imahen ng Batang Jesus na nasusuotan ng damit panghari. Mga bata, kapag sumapit na sa 12 taong gulang ang isang batang Hudyo, ay maituturing na nagkakaroon na ng sapat na kaisipan. Siya'y nagiging anak ng batas at may tungkulin na sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ng batas. Kasama na rito ang taon-taong paglalakbay sa Jerusalem. Kaya naman, si Kuya Jesus ay naglakbay kasama ang kanyang mga magulang noong 12 taong gulang siya bilang pagtupad sa batas. At noon nga ay nagpaiwan siya sa templo. Natagpuan siya ng kanyang mga magulang matapos ang 3 araw na paghahanap na nakikipag-usap sa mga maalam sa batas na parang isang guro sa gitna nila. Isang tagpo ito sa buhay ni Jesus na nagpapatunay na nagtataglay siya ng pambihirang karunungan sa kanyang edad. Sa murang isipan, alam na ni Kuya Jesus ang kanyang pangunahing tungkulin sa Ama. Kaya ito ang naging sagot niya sa kanyang ina nang siya'y kanilang matagpuan. "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila nauunawaan ang pananalitang ito. Para sa kanila, mahirap unawain ang mga bagay na ito. Ngunit nananatili silang mayroong pananampalataya sa kanya. Pagkatapos nito, siya ay umuwing kasama nila sa Nazaret at naging isang masunuring anak. Patuloy na lumaki si Jesus. Umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Ang
Ang kwentong ito ay nagpapakita na si Kuya Jesus ay namuhay din bilang isang bata at bilang bata siya ay naging huwaran hindi lang ng mga batang katulad nyo kundi ng lahat ng tao. Ngayong kapistahan ng Santo Niño, tinuturo niya sa atin ang pagiging childlike o pagtulad sa katangian ng isang bata. Simple, mababang loob at masunurin. Narito ang mga katangian ng Batang Jesus na mahalaga nating matularan. Una, pagiging payak o simple. Si Kuya Jesus ay namuhay ng simple sa bayang Nazaret. Wala siyang mamahaling laruan o damit pero naging kontento at mapagpasalamat siya sa anumang mayroon siya. Gaya ni Kuya Jesus, matuto tayong makontento sa anumang mayroon tayo at huwag maging maluho. Pangalawa, pagiging mababang loob. Alam ni Kuya Jesus na bilang bata, hindi pa sapat ang kanyang kaalaman at karanasan sa buhay. Kaya naman, handa siyang magpasakop at magpagabay sa kanyang mga magulang. Katulad ni Kuya Jesus, manatili tayong mapagpakumbaba at makinig sa payo ng nakatatanda. Ikatlo, pagiging masunurin. Sa kanyang pagkakatawang tao, ipinakita niya ang kanyang pagiging masunurin sa kalooban ng Diyos Ama. Ganon din naman sa kanyang mga magulang. Tulad ni Kuya Jesus, ay maging masunurin din tayo at gumawa ng may kusang loob. Kaya mga bata, lagi tayong magdasal at hilingin sa Batang Jesus na matularan siya sa araw-araw nating buhay.